Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Para alamin ang pulso ng social media at ang mga tinatanong niya, kamusta ba? Sino ba ang napupulsoan ng taong bayan? Kahit nung panahon na 2025, bago po makulong si Pangulong Duterte, nung naalala nyo, nagkaraoke kami sa Davao, doon sa bar nila. Ang tanong niya sa akin noon, lagi niya tinatanong, sino ba ang sa social media ang gustong maging senador na mga Tinanong niya ako dyan kung sino bang pwedeng maging senador. Alam mo, sagot ko sa kanya, ang sabi niya pala sa akin, sinabi ko pala sa kanya noong 2022, sabi ko, Mr. President, bakit hindi po si Bongbong Marcos? Di ba yun po ang parang napupusuan ng mga Duterte supporter at that time. Ang sagot niya talaga sa akin, ilang beses niyang sinabi sa akin to, ayoko kay Bongbong, adik yan. Dito sa Davao, nagpupunta yan, doon sa, nagyayati sila ng mga kaibigan niya, at doon sila sa laot, doon sila sa dagat, nagpaparte, nagiinom, kasi bawal, di ba, yung maingay doon sa Davao, lalo na sa gabi, bawal na alak. So nagpupunta sila sa laot, para mag-drugs, para mag-inom-inom at kung ano-ano pang bangbangan ang dating. Di ba, ganun daw. Sabi ko. At inulit niya ito, paulit-ulit Tapos kumukunik dito. Bakit? Yung mga ilang pangalan binanggit niya, yun ang binanggit ni Pangulong Duterte sa akin noon. Sabi ko, aba, lupit nito Patay tayo dyan. Ito daw, binangbanggit na Nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Naku, grabe. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Ayaw. Gusto niyang mag-vice-presidente. Ayaw. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Nung natalo, mas lalong humithit. Lalong suminghot nung natalo. Huwag yun nang ipatalo yan baka sumingot pa yan. Mula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Lupit. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Maricel Soriano, nadali ka na naman doon Kawawa naman si Maricel Soriano. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula
noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party. Nagarapalan, naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hindi ko alam yan. Pakipaliwanag yung microdosing na. Ano yan? Ano yan? Hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi. 4 na beses? Ang lupit niya. Dinaig pa talaga yung pagkain ha. Kasi ngayon, usong-uso na yung OMAD yung 1 meal a day. Ito 4 na beses sa isang araw. Nagpapakasabog. Mabibisto. Ang pampapadoktor, pinalabas nilang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo. Nagpapa-blood transfusion. Nako. Kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ako na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya, kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Nako po. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nako po. Grabe. Tang-inang niya, no? Nangangampanya ka, gumagamit ka. Sa bagay, pagpaguran sa kampanya, kailangan mo ng di ba, sabi nga nila yung para hindi ka makatulog, pagpuyat ka, sa kampanya pa naman ngayon, kailangan mo ng laging gising na gising, dilat na dilat, Di ba? Kailangan mong ganyan, para alerto ka, Di ba? Yung pala ang dahilan nun, ang lupit. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Grabe. Yun, di ba, naalala ko yan, yung time na parang paatras daw siya para ipalit si Amy. Yung pala talagang dahilan nun, talagang bumalik habang nangangampanya. Lupit. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantaran na doon ang inuman, Lupit. ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba
Iba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. Grabe. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Ayun na. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakapalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Yun. Pagka hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparehab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali. Umaasa ako at laging nananalangin na sana. Oo nga, nagbago na siya. Yun. Hanggang dumating ang 2024 at 2025. Ayan na. Oh. Hindi, kasi matindi ito, ha? Ang lupit. Yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Yan yun eh. Yan yung masakit dun eh. Alam mo, sa totoo lang, ha? Ito, makinig kayo mga kababayan. Wala tayong pakialam kung adik yung presidente. Kung sakali lang, hindi ko sinasabing mabuti yun. Pero kasi pag adik ka, wala ka na sa katamang kaisipan. You're mentally, paano mo masasabihin yung mentally unstable? Diba? Kasi siyempre, ka na eh. Tamang hinala. Pag may tamang hinala ka, yung desisyon mo mali-mali na. Yeah? Tapos, ang iisipin mo, paano na lang magkamkam ng pera. Tapos, pag may alam kang mga opisyal mong nagnanakaw, okay lang. Basta meron kang parte, like 25 billion, parang ganun eh. Yan yung sinasabi ni Senator Amy. Nagkaloko-loko na ang bayan dahil nga adik siya. Yun ang problema. Hindi naman dahil lang sa, bakit ba? Anong pakialam nyo? Health reason naman yun. Ano naman yan eh? Kasi may mga nagsasabi pa dyan na para bagang ang pagiging addict ay health, problema lang yan sa health. Something like that, di ba? Hindi ho. Okay lang sana kung ordinaryong Pilipino ka, tapos inamin mong addict ka, ipaparehab ka, mapapaayos ka. Ganon, di ba? Okay lang yun. Pero kung ikaw yung presidente, adik ka, tangina paano pamumunuan yung bayan? Apektado ang lahat ng desisyon mo. Yan yung sinasabi. Ito na nga, 24 and 25 dumating na, naayari na. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan. Habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Tumatawag daw sa kanilang magnanakaw doon ngayon.
Para mga putang inang piglawan yan ah. Hindi kasi sabi niya, ngayon daw, yung mga tumatawag sa kanya na na magnanakaw ngayon, nagnanakaw na. Uy, para mga pinglawan na nagkaroon ng posisyon. Ang dami dyan, mga dilawan na galit, diktador. Ganun sila nun, ganun sa mga Marcos. Magnanakaw. Parang yung sumisigaw ngayon sa mga mga ikulong na yan, mga kulangot, yung mga ganyan. Tawag-tawag sa kanila pero ngayon nagnanakaw din. Gagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Yun lang. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday sa confidential funds na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapon na lamang sa ibang bansa. Kita niyo, naririnig niyo yung hiyawan na yon? Hindi kasi alam mo, taguyan tandaan niyo, nasa Iglesia ni Cristo event ito ha. Hindi, yan po ay masasabi natin hindi pinag-uusapan sa Iglesia ni Cristo yan. Diba? Yung sarali ng iglesia, yung pagsuporta sa mga Duterte, hindi ho. Pero dito, nakita ninyo, nilalantad ni Amy yung ginawang kagaguhan ng kapatid niya kay Pangulong Duterte. Kita niyo yung hiyawan ng tao? Kasi yan ang tinatawag na organic. Organic po yan. Sa loobin nila na talagang nakikita ko na nasaktan sila nung dinukot at kinidnap si Pangulong Duterte. Yan ang totoo Paitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Garapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17. Dali. Grabe yun Parehong edad. Naku po. Eto na nga. Mamaya may papaliwanag po ako sa inyo. Then, noong 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan. Saktong November 18 pa talaga na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Grabe. Goosebumps ako dito Kinikilabutan ako dito Sabi ko nga sa inyo, ito meron ako ipapaliwanag sa inyo. Ako ito kutob lang naman. Hindi ko naman sinasabing ako isang manghuhula, propeta o kung ano man. Di ba noong una marami nagtatanong, maraming political analyst na nagsasabi, bakit 3 araw, bakit ganito, ganyan. Lalo na yung mga pink tae, ang dami nilang paliwanag dyan. Ako kasi, di ba sinabi ko na sa inyo, ang aking lang, maaring hindi ito ang dahilan ng INC, I do not know, wala akong alam. Pero ito siguro ay itinakda na rin ng ating Panginoon. Na yung 3 araw kasi na yun, tandaan nyo, 3 araw ang Panginoon ay bago siya mabuhay muli. And that death, I think, hindi pala I think, totoo pala, that death is the way of God para maibalik tayo sa Kanya. Tandaan ninyo, nung kay Adan at kay Eva, the firstborn, sinasabi nga ay nagkasala, kaya tayo ay na-separate sa ating Panginoon. And itong Son of Man o itong Panginoong Jesus
Di ba? Namatay at nabuhay. Pinagbayaran yung kasalanan natin, kaya po namatay siya kasi the wages of sin is death. After 3 days, nabuhay siya. Anong implication nun? That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ibig sabihin nun, bagong buhay. Yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay pag-connect muli sa atin, sa Diyos Ama, kung sino man ang tumanggap sa kanyang anak. Yun eh. Diba? Kaya nabuhay sa pangatlong araw ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, bagong buhay. Kaya sa tingin ko, hindi man sinasadya o sinasadya ng IC, do not know. Sa tingin ko, yung 3 araw na yan since 16, 17, 18, after 18, yan na ho ang bagong buhay ng Pilipinas. Bago na. Kaya ako, ngayong araw na ito, may malakas akong kutob na may mangyayaring para magkaroon ng bagong buhay ang Pilipinas. Kaya mga kababayan, sabi ng iba, paano yan, banat bay? Yung Iglesia ni Cristo tumigil na sa rally nila. Bakit naman ganun? Diba, may mga gumaganon may naririnig ako Huwag ko kayo mawala ng loob. Bakit? Ako, ito aking pananaw lang Kasi doon, ayaw maging political ng INC. Ayaw maging political ng INC na nagde-declare sila ng kung ano Marcos resign o support to the succession. Ayaw nila yun Hindi yan ang kanilang parabagang direksyon bilang isang relihiyon. Mabuti yun. Tama yun. Pag hindi sila gumagaya sa CBCP, di ba? Na nagbibida-bida pagdating sa politika. Hindi sila ganun. Sila, transparency, di ba? Para sa demokrasya, kalinisan ng gobyerno, yun ang kanilang concern. So, with that, pinutol na nila. Maybe lang, I'm not sure, maybe, para hayaan nila ang mga membro nila na kung gustong sumama sa EDSA. Kasi ngayong araw na ito, tuloy ang EDSA. Tuloy ang pangatlong araw ng pagrarally diyan sa EDSA. So mga kababayan, malamang, hinayaan na po nila yung kanilang mga kapatiran na kung gusto ninyong pumunta doon, choice nyo na yan. Yan ay choice nyo na. Kayo nang bahala kung gusto ninyong pumunta. Kaya ako naniniwala ko ay maraming dadagsang mga taga-INC today. Not because didiktahan sila ng kanilang pamunuan, but bilang isang Pilipino. Kasi doon, sinabihan sila ng kanilang leader na ito'y pagtitipo ng ating samahan, ng ating relihiyon, pagtitipo natin ito. Pero yung sa EDSA, kaya siguro sila tumigil na para kung kayo gusto ninyong pumunta, yan ay hindi na bilang Iglesia ni Cristo, but bilang isang Pilipino. So yun ang aking paniniwala na kasi yung iba nadidisappoint. Bakit nila tinigil? Hindi, malay mo binigyan lamang sila ng kanilang sariling desisyon na bilang isang Pilipino, sasama ka ba sa EDSA? Ikaw ba'y ako, ngayong araw na ito, ay talagang makikisama ako sa mga magrarally sa EDSA. Magpupunta po tayo dyan para makisama ho sa mga kababayan natin dyan. At manawagan na ho, na sabi nga ni Senator Amy, umuwi ka na ading. Uwi ka na. Uuwi na yan. Uuwi na yan. Umuwi ka na. Hindi mo na kaya. Yan ang sinabi ng kapatid mo. Kapatid mo nagsabi, hindi kami Kapatid mo nagsabi, umuwi ka na. Dili mo na kaya. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik. Yo! Dahil na lamang kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Ako po! Kaya pala
Si Sandro, dilat na dilat. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang Walang pumalakpak doon, napansin nyo? Sorry Wala talagang pumalakpak doon sa part na yun dangal ng aking ama. Nasira kasi ni BBM ng todo-todo Kahit pa paano nung panahon na wala pa si BBM, hindi pa siya presidente, may mga naniniwala pa sa mga Marcos Nung naging presidente siya, wala na talaga. Ending na Ending na. Buti nga ginawa ni Amy to kahit pa paano. Hindi, alam mo yon, ako kasi okay na Ayaw na talaga ng Pilipino sa mga Marcos. Period na yon. At least ito, naibalik yung kahit pa paanong konting dangal. Diba? Kay Amy. Ako, naniniwala ako. Sabi ko nga sa inyo, never ko nagustuhan niya si Amy. Pero dahil dito, yung respeto, wow. Saludo. Respeto ko to. Sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing gyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, garapalan, takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan. Grabe. Pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang
lang si Manang Amy ni Bonget. Kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong. Ano yun? Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa iyo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Grabe. Makabagdamdamin yung mensahe niya. Hindi, alam mo yun, concern siya. Kaya, eto yun baka kasi sabihin ng iba, kung talagang concern siya, bakit di na lang niya sinabi ng private? Tinataboy nga daw siya. Diba? Tinataboy nga siya, ayaw palapitin, hindi makano. Kaya nga sabi nga niya, maybe this time, papansinin mo na ako. Maybe this time, kakausapin mo na ako. Kasi hindi na kita ma-recognize. Alam niyo yung ginagawa ni Amy? Is to save his brother. Kasi alam niya na one day, titirik na lang mata niyan. Oo! Alam naman natin ang ending ng isang adik. Again, hindi ako nagsasabing siya ang adik si Senator Amy. Alam naman natin ang ending ng mga yan. So siya, sabi nga niya, hindi ko na ma-recognize yung kapatid ko. Iba na yung pananal... Gumaganon-ganon, bigla lang tatawa. Gumaganon-ganon na lang. Pati yung mukha, ganon na. Mas pangit na kay Sir Jack. Gago! Diba? Sorry, pero lang Sir Jack Hindi ka na ma-recognize. Tapos kung ano-ano na daw yung mga desisyon mo. Para mailigtas niya na, hindi nga niya malapitan. So para mailigtas niya na itong kapatid niya, sinapubliko niya na. Sabi nga mas mabuti na ito